Nanginginig ang mga kamay ni Agnes habang hawak ang kanyang cellphone. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay malinaw pero parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Isang salita, isang numero, ang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Operasyon sa puso. 1,000,000. Napalunok si Agnes, pakiramdam niya ay may malaking batong bumara sa kanyang lalamunan. Doc, wala po kaming ganoong kalaking pera. Wala po bang ibang paraan? Ang sagot ng doktor ay mabait, pero pinal. Iyon lang ang tanging pag-asa para sa nanay niya. Pagkababa ng tawag, napasandal si Agnes sa pader ng pasilyo. Ang kinang ng mamahaling marmol na sahig ng mansyon ng mga Villarreal ay tila ng uuyam sa kanyang kahirapan. Ang perang kailangan niya para dugtungan ng buhay ng kanyang ina ay marahil katumbas lang ng isa sa mga palamuti sa bahay na ito. 1,000,000 piso. Saan sa langit siya kukuha ng ganoong halaga? Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita. Agnes. Napalingon siya sa marahan na tawag. Si Sir Matthew, ang amo niyang lalaki, ay nakatayo sa di kalayuan, bihis opisina at mukhang pagod. Ngumiti ito ng bahagya. Okay ka lang? Namumutla ka. Tumangulang si Agnes. Okay lang po, sir. Napuwing lang po. Isang kasinungalingan. Ang una sa maraming kasinungalingang bibitawan niya sa mga susunod na araw. Hindi na nag-usisa pa si Matthew at dumiretso na sa kanyang opisina. Naiwan si Agnes na may kumikirot na puso. Kahit sa maikling sandaling iyon, ang pag-aalala sa boses ni Sir Matthew ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman. Agnes, halika sa kwarto ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang boses naman ni Ma'am Evelyn ang narinig niya mula sa itaas. Agad siyang umakyat. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Pagpasok niya sa master's bedroom, nadatnan niyang nakaupo si Ma'am Evelyn sa gilid ng Dati-rati, ang kanyang amo ay laging puno ng buhay, laging abala sa mga social event at charity work. Pero ngayon, baka sa mukha nito ang matinding pagod. Payat ang mga braso nito at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ma'am, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po ipagtimpla ko kayo ng tsa? Umiling si Evelyn at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Maupo ka, Agnes, dito sa tabi ko. Nag-aalangan man ay sumunod si Agnes. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na uupo siya sa tabi ng kanyang amo sa kama nito. Biglang umubo si Evelyn. Isang tuyo at malakas na ubo. Itinakip nito ang isang panyong sutla sa bibig. Nang alisin niya ito, saglit na nasilayan ni Agnes ang isang maliit na bahid ng dugo sa puting tela. Mabilis itong itinago ni Evelyn, ngunit huli na. Nakita na niya. Ma'am, wag mo nang intindihin to. Putol ni Evelyn. Ang boses ay mahina pero matatag. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay may nakita si Agnes na kakaibang determinasyon. Isang determinasyon na may halong desperasyon. Agnes, alam kong kailangan mo ng pera para sa operasyon ng nanay mo. Natigilan si Agnes. Paano nalaman ni Ma'am Evelyn? Narinig ko ang usapan ninyo ng doktor kanina. Hindi ko sinasadya. Walang nagawa si Agnes kundi yumuko. Ang kahihiyan at pag-asa ay naghalo sa kanyang dibdib. Inabot ni Evelyn ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang bedside table. Idinuldol niya ito sa mga kamay ni Agnes. Buksan mo! Nanginginig na binuksan ni Agnes ang sobre. Sa loob, isang tseke, ang pangalan niya ang nakasulat. At ang halaga, 1,000,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Agnes. Tumingin siya kay Evelyn, hindi makapaniwala. Ma'am, bakit po? Sobra-sobra po ito. Ituturing ko po itong utang. Babayaran ko po kahit gaano katagal. Hindi yan utang, Agnes, sabi ni Evelyn. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Iyan ay bayad.
Napakunot ang noo ni Agnes. Bayad po? Para saan po? Huminga ng malalim si Evelyn. Ang sumunod na sinabi nito ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Agnes. Gawin mong masaya ang asawa ko si Matthew. Po, ma'am, hindi ko po maintindihan. Simple lang, Agnes. Patuloy ni Evelyn. Ang boses ay walang emosyon na lalong nagbigay ng kilabot kay Agnes. Akitin mo siya. Ibigay mo sa kanya ang mga bagay na hindi ko na kayang ibigay. Pasayahin mo siya sa paraan na alam kong magugustuhan ng isang lalaki. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Agnes. Ang hawak niyang tseke ay biglang parang naging nagbabagang uling. Ma'am, hindi ko po kayang gawin yan. Asawa niyo po si Sir Matthew. At mahal na mahal ko ang asawa ko. Sagot ni Evelyn at sa unang pagkakataon, nakita ni Agnes ang pagbasag sa boses nito. Mahal na mahal ko siya, kaya hindi ko kayang isipin na magiging malungkot siya. At magiging malungkot siya, Agnes. Malapit na. Hinawakan ni Evelyn ang kamay ni Agnes. Malamig ang balat nito. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang alok ko. Para sa nanay mo, Agnes. Isipin mo ang nanay mo. Nakatitig lang si Agnes sa tseke pagkatapos ay sa desperadong mukha ng kanyang amo, ang buhay ng kanyang ina sa isang kamay at ang kanyang dignidad at konsensya sa kabila. Pumayag ka, Agnes. Ito lang ang paraan. Halos pabulong na sabi ni Evelyn. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi nakatulog si Agnes ng gabing iyon. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama sa servants' quarters, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang tseke ay nakapatong sa maliit na mesa sa tabi niya, nakatiklop, pero para itong may sariling bigat na dumadagan sa buong silid, 1,000,000 piso. Ang katubusan ng buhay ng kanyang ina at ang presyo ng kanyang kaluluwa. Napapikit siya ng mariin. Bumalik sa kanyang alaala ang isang mukha mula sa nakaraan, si Marco. Isang lalaking may matamis na dila at mamahaling sasakyan. Pinangakuan siya nito ng kasal ng masaganang buhay. Inutang ni Agnes ang lahat ng ipon niya. Ibinigay dito para sa negosyong bubuuin daw nila. Isang araw, paggising niya, wala na si Marco. Ang apartment na tinutuluyan nito ay bakante na. Ang numero ng cellphone ay hindi na matawagan. Naiwan siyang luhaan, sawi, at baon sa utang. Ipinangako niya sa sarili noon na hinding-hindi na siya magpapalinlang sa kinangnang salapi. Hinding-hindi na siya magtitiwala sa isang mayamang lalaki. At ngayon, ang alok ni Ma'am Evelyn ay sampal mula sa tadhana. Hinihiling sa kanya na gawin ang eksaktong bagay na isinumpa niya. Ang gamitin ang kanyang katawan para sa isang mayamang lalaki. Kahit pa sabihing para ito kay Sir Matthew na mukha namang mabait, ang dumi ng sitwasyon ay nandidikit pa rin. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo. Ang galit at pagkasuklam ay umakyat sa kanyang lalamunan. Galit kay Ma'am Evelyn sa paglalagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Galit sa tadhana sa pagiging malupit. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil pinag-iisipan pa niya ito. Tumayo siya at kinuha ang tseke. Naglakad siya papunta sa basurahan, handa na itong punitin at itapon. Itapon ang alok. Itapon ang kasalanan. Ngunit bago pa man niya ito mapunit, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Hello? Si Agnes po ito. Miss Agnes, this is Nurse Rona from St. Luke's Hospital. Tumawag lang po ako para i-update kayo sa kondisyon ng nanay niyo. Ang boses ng nurse ay kalmado, pero may halong pagmamadali. Nagkaroon po siya ng respiratory failure kanina. We were able to stabilize her pero critical po ang lagay niya. Kailangan na po talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Agnes. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Gagawin po namin ang lahat. Bulong niya. Ang boses ay basag. We are doing our best, ma'am.
pero the surgery is the only definitive solution. Pagkababa ng tawag, nabitawan ni Agnes ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya inintindi. Nakatitig lang siya sa tsekeng hawak niya. Hindi na ito isang piraso ng papel lamang. Ito na ang hininga ng kanyang ina. Ang pintig ng puso nito. Ang kanyang dignidad laban sa buhay ng kanyang nanay. Wala na palang pagpipilian. Kailanman ay hindi naman pala nagkaroon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang kailangan niya ay kumilos. Dahan-dahan, maingat niyang itiniklop muli ang tseke at inilagay sa kanyang bulsa. Naglakad siya palabas ng kanyang silid. Tinahak ang madilim na pasilyo pabalik sa master's bedroom. Huminto siya sa harap ng pinto, huminga ng malalim at kumatok. Pasok! Narinig niyang sabi ni Evelyn mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Evelyn na nakatayo, malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aantay. Hindi nagsalita si Agnes. Walang salitang kayang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan lang siyang tumango. Isang beses, isang pagtango na sumuko sa lahat ng kanyang prinsipyo. Isang pagtango na nagsangla sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang paginhawa sa mukha ni Evelyn, ngunit mabilis itong napalitan ng awa at pagsisisi. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, bulong ni Evelyn, at patawad. Bumitaw si Evelyn at may kinuha mula sa aparador. Isang simple pero eleganteng bestida na kulay asul. Inabot niya ito kay Agnes. Suotin mo ito mamayang gabi, sabi ni Evelyn. Ang boses ay halos wala ng emosyon, na parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang sundalo. Paborito niyang kulay. Pakiramdam ni Agnes ay hindi siya ang nasa loob ng kulay asul na bestida. Ang tela ay malambot sa kanyang balat, ngunit para itong kasuotan ng ibang tao. Ng isang tauhan, sa isang dula na hindi niya piniling gampanan. Nakatayo siya sa labas ng study ni Sir Matthew, dala-dala ang isang tray na may kape at ilang pirasong biskwit. Nagkaroon ako ng matinding sakit ng ulo. Mauuna na akong matulog. Iyon ang sinabi ni Ma'am Evelyn kay Sir Matthew kanina. Bahagi yon ng plano. Hintayin mong pumasok siya sa kanyang study. Pagkalipas ng mga 30 minuto, dalhan mo siya ng kape. Sabihin mong nakalimutan mong ihanda ang dessert niya kanina. Iyon naman ang bilin nito sa kanya. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas. Dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ito na iyon. Ang unang hakbang sa dilim. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses sa mabigat na pintong kahoy. Pasok! Ang boses ni Sir Matthew mula sa loob ay nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Pinihit niya ang seradura at marahang pumasok. Naabutan niyang nakaupo si Matthew sa kanyang malaking mesa. Nakatutok sa laptop, ang mukha ay bahagyang nagliliwanag dahil sa screen. Nang makita siya nito, bahagyang nawala ang kunot sa noo nito at napalitan ng pagtataka. Agnes, may problema ba? Sir. Nagsimulang manginig ang boses ni Agnes. Paumanhin po sa abala. Nakalimutan ko po kasing ihanda ang dessert ninyo kanina. Ipinagtimpla ko na lang po kayo ng kape. Iyon ang mga linyang ipinasaulo sa kanya, ngunit paglabas sa bibig niya ay parang kasinungalingan ng tunog. Tumayo si Matthew at ngumiti. Isang pagod ng ngiti. Salamat. Tamang-tama. Kailangan ko talaga niyan. Lumapit si Agnes sa mesa para ilapag ang tray. Sa sobrang kaba, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bahagyang tumagilid ang tasa at natapon ang kaunting kape sa platito. Ay naku, pasensya na po sir. Mabilis niyang sabi, pakiramdam niya ay mamumula ang buong mukha niya sa hiya. Pero sa halip na magalit, marahang tumawa si Matthew. Hayaan mo na. Okay lang, ako na ang magpupunas. Kumuha ito ng tissue
at maingat na pinunasan ng natapon. Ang simpleng gesto na yon, ang kabaitan sa kanyang mga mata, ay lalong nagpahirap sa kalooban ni Agnes. Mas madali sana kung masama ang ugali nito. Tatalikod na sana si Agnes para umalis nang magsalita ulit si Matthew. Agnes, sandali. Humarap siyang muli. At sa sandaling iyon, ang paningin ni Matthew ay nagbago. Hindi na siya si Agnes, ang kasambahay na laging nakayuko at mabilis kumilos. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade, nakita niya ang babaeng nakasuot ng asul na bestida. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito, ang kislap ng kaba sa mga mata nito. Ngayon niya lang napansin na maganda pala ang hugis ng mga labi nito. Sa loob ng maraming taon, si Agnes ay parte lang ng bahay. Isang anino na nag-aabot ng kape, naglilinis ng mga kwarto. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya siya bilang isang babae. Isang pakiramdam ng lungkot ang biglang bumalot kay Matthew. Si Evelyn, ang kanyang mahal na asawa, ay laging pagod. Laging masama ang pakiramdam. Ang dating masayang tawanan sa mansyon ay napalitan ng katahimikan. Ang mga gabi niya ay madalas mag-isang lumilipas sa harap ng laptop. "Maupo ka muna," sabi niya. Itinuturo ang silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Nagulat si Agnes. "Po? Sir, baka po may kailangan pa kayong gawin." "Hindi. Tapos na ako sa trabaho. Samahan mo muna akong magkape, kung okay lang sa'yo." Walang nagawa si Agnes kundi ang maupo. Ang bawat kilos niya ay alanganin. "Paborito kong kulay yan," sabi ni Matthew, tumutukoy sa bestida niya. Ang sabi ng mama, bagay daw sa akin ang asul dahil nagpapatingkad ng mga mata ko. Napangiti ito. "Pero mas bagay sa'yo." Hindi alam ni Agnes ang sasabihin. "Salamat po, sir." "Wag mo na akong tawaging sir kung tayong dalawa lang. Matthew na lang." Mas lalong hindi nakapagsalita si Agnes. Para basagin ang katahimikan, nagtanong si Matthew. "Ano ang ginagawa mo kapag day off mo? Mahilig ka bang magbasa?" Itinuro nito ang isang bookshelf na puno ng mga libro. Doon, sa wakas, ay nakahanap si Agnes ng pamilyar na paksa. "Opo, mahilig po akong magbasa ng mga nobela." Nagkaroon ng interes sa mukha ni Matthew. "Talaga? Anong klaseng mga nobela?" Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga paborito nilang libro, sa mga pangarap na simple. Nalaman ni Matthew na pangarap pala ni Agnes na magkaroon ng isang maliit na coffee shop balang araw. Nalaman naman ni Agnes na si Matthew ay mahilig sa mga luma at itim at puting pelikula. Sa paglipas ng mga minuto, unti-unting nawala ang pagiging sir at kasambahay nila. Sila ay naging dalawang taong nag-uusap lang, nagpapalitan ng mga kwento sa ilalim ng gabing malalim. Napansin ni Matthew ang talino sa mga mata ni Agnes, ang lalim sa kanyang mga pananaw. Hindi ito basta isang katulong lang. Nang maubos na nila ang kape, tumayo na si Agnes. "Salamat po sa oras, Matthew. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho." Tumayo rin si Matthew. "Salamat sa kape, Agnes, at sa kwentuhan." Huminto ito saglit at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay may kakaibang kinang na ngayon lang niya nakita. Isang tingin na may halong paghanga at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. "Matagal na rin akong walang makausap ng ganito." Ang mga salitang iyon at ang paraan ng pagtingin nito ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Agnes. Pagkatapos ay bigla itong kumabog ng sobrang bilis. Isang halo ng takot, tagumpay, at isang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Nagsimula na ang plano. At ang mas nakakatakot ay parang nagsisimula na rin itong maging totoo. Ang isang gabing iyon sa study ay nasundan pa ng marami pang iba. Naging isang mapanganib na ritual ang kanilang mga pagkikita. Palaging may dahilan. Isang tasang kape, isang librong ibinabalik, isang tanong tungkol sa hardin. Mga dahilan na binuo ni Ma'am Evelyn, pero ang mga sandaling kasunod nito ay tila may sariling buhay na.
Hindi na ito bahagi ng plano, o kung bahagi man, ay hindi na alam ni Agnes kung saan nagtatapos ang pag-arte at kung saan nagsisimula ang katotohanan. Ang bawat ngiti ni Matthew ay parang isang mainit na yakap, pero kasabay nito ay ang malamig na tinik ng kasinungalingan. Ang bawat kwentuhan nila ay nagpapagaan sa kanyang loob, ngunit pagkatapos ay hahabulin siya ng bigat ng kanyang pagkakasala. Para siyang nagnanakaw ng mga sandali na hindi para sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, natagpuan niya ang sarili na nakangiti habang inaalala ang pagtawa ni Matthew kagabi. Naputol lang ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang boses nito sa kanyang likuran. Mukhang malalim ang iniisip mo. Napatalon sa gulat si Agnes at muntik nang mabitawan ang hawak na pandilig. Sir, Matthew, nandyan po pala kayo. Maaga akong umuwi ngayon, sabi nito. Lumapit sa kanya. Nakita kitang nakangiti. Sana naman ay maganda ang dahilan niyan. Namula si Agnes at yumuko. Wala po. May naalala lang po. Umupo si Matthew sa isang batong upuan sa tabi ng mga rosas. Hindi siya umalis. Pinanood lang siya nito habang nagpapatuloy siya sa pagdidilig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati na alanganin. Ngayon, mayroon na itong komportableng bigat. Tapos na ang operasyon ni nanay. Biglang sabi ni Agnes, hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Talaga? Agad na nagliwanag ang mukha ni Matthew. That's great news, Agnes. Kumusta na siya? Okay na po siya. Nagpapalakas na lang po. Sabi po ng doktor, naging matagumpay daw po ang operasyon. Masaya ako para sa'yo, para sa inyo. Ang ngiti ni Matthew ay totoo. Ang saya sa mga mata nito ay para sa kanya. At muli, naramdaman ni Agnes ang pamilyar na kirot ng konsensya. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, tumawag ang kanyang ina. Ang boses nito sa kabilang linya ay mahina pa, ngunit malinaw na masaya. Anak, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Isa kang hulog ng langit. Napakabuti mong anak, Agnes. Napasandal si Agnes sa pader ng kusina. Nay, basta't magpagaling po kayo. Yun lang po ang mahalaga. Oo, anak. Para sa'yo, lalaban ako. Pagkababa ng tawag, hindi na napigilan ni Agnes ang mga luha. Bumuhos ang mga ito. Dala ang lahat ng bigat na kanyang kinikimkim. Napaupo siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa paghikbi. Mabuting anak? Hindi. Isa siyang sinungaling. Isa siyang manloloko. Ang perang nagligtas sa buhay ng kanyang ina ay galing sa isang maruming kasunduan. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Matthew sa kusina hanggang sa marinig niya ang boses nito, puno ng pag-aalala. Agnes, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumayo. Wala po ito, sir. Naluha lang po ako sa tuwa dahil sa tawag ni nanay. Ngunit hindi naniwala si Matthew. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit na higit pa sa luha ng kagalakan. Lumapit ito, hindi bilang amo, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang taong nag-aalala. Hindi iyan luha ng tuwa, Agnes, sabi nito sa mahinang boses. May problema ka ba? Pwede kang magsabi sa akin. Umiling lang si Agnes. Paano niya sasabihin? Aling bahagi ng kasinungalingan ang uunahin niya? Hinawakan ni Matthew ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat nito sa balat niya ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Agnes. Ang init ng kamay nito ay tila umabot hanggang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya nito nang hindi sinasadya. Ang kilos na ito ay wala sa plano, wala sa usapan. Ito ay totoo. Hindi ko alam kung anong problema mo. Marahang sabi ni Matthew. Ang hinlalaki nito ay marahang humahaplos sa likod ng kanyang palad. Pero nandito lang ako. Ang mga salitang yon,
Iyon ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Isang sandalan, isang kanlungan. Tumingala si Agnes para tignan ito. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ang pagkalito, at ang dahan-dahang pagsibol ng isang mas malalim na damdamin. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang init ng kanilang mga hininga. At naramdaman ni Agnes ang sarili na unti-unting lumalapit, na parang may magnet na humihila sa kanya palapit sa mga labi nito. Ang mundo ni Matthew ay lumiit hanggang sa naging espasyo na lang sa pagitan niya at ni Agnes. Ang amoy ng ulan sa labas, ang halimuyak ng kape, ang takot at pagnanasa sa mga mata ng babaeng nasa harap niya. Mali ito. Isang tinig sa kanyang isip ang sumisigaw. Asawa siya ni Evelyn. Amo siya ni Agnes. Mali ito sa lahat ng anggulo. Pero ang puso niya, na matagal nang nanahimik sa kalungkutan, ay may ibang sinasabi. Ang pag-aalala sa mga mata ni Agnes kanina, ang kabaitan nito, ang pagiging totoo nito, lahat ay humihila sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Agnes, isang huling pagkakataon para umatras. Ngunit hindi ito umatras, pumikit lang ito. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsimula sa pag-aalangan, ngunit mabilis na naging puno ng pagnanasa. Isang pagnanasa na isinilang mula sa mga gabing malalamig at mga pusong nalulumbay. Ang mga kamay niya ay humawak sa baywang ni Agnes. Idinikit ito sa kanya na parang takot siyang mawala ito. Ang mga kamay naman ni Agnes ay umakyat sa kanyang mga balikat, kumapit, na parang ito ang tanging bagay na matatag sa isang mundong gumuho. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikisabay sa sigaw ng kanilang mga damdamin. Dito sa loob ng kusina, ang tanging naririnig lang nila ay ang pintig ng kanilang mga puso. POV, Brenda. Mahigpit ang hawak ni Brenda sa payong habang naglalakad siya mula sa kanyang kotse patungo sa pinto ng mansyon. Dala niya ang isang thermal flask na puno ng mainit na sopas para kay Evelyn. Pinsan niya ito at kahit paano ay may malasakit pa rin siya. O iyon ang gusto niyang isipin. Habang papalapit siya sa gilid ng bahay kung saan naroon ang bintana ng kusina. Isang liwanag ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sisilip sana siya para tignan kung may tao nang bigla siyang mapahinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa loob, nakita niya si Matthew, ang asawa ng kanyang pinsan, at kahalikan nito ang katulong. Si Agnes. Ang hawak niyang flask ay halos mabitawan niya. Ang mukha niya ay nagbago. Mula sa pagkagulat, naging hindi paniniwala. At sa huli, ay naging isang malamig at nag-aapoy na galitahas. Isang ahas na inalalagaan nila sa sarili nilang pamamahay. Matagal nang may inggit si Brenda kay Evelyn. Ang perpektong buhay nito, ang mayamang asawa, ang malaking bahay. Palagi siyang nasa anino lamang ng kanyang mas maganda at mas maswerteng pinsan. At ngayon, habang si Evelyn ay nagkakasakit sa itaas, ang asawa nito ay nakikipaghalikan sa isang hamak na katulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda. Ito na marahil ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong ipakita sa lahat kung anong klaseng tao ang pinagkatiwalaan ni Evelyn. Humakbang siya palayo sa bintana, inayos ang sarili, at naglakad papunta sa pinto na parang walang anumang nakita. Kinalma niya ang kanyang paghinga, pinawi ang galit sa kanyang mukha at pinalitan ito ng isang matamis at mapagkunwaring ngiti. Nag-doorbell siya. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tahimik na kusina. Parang napasong naghiwalay, sina Matthew at Agnes, ang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat at takot.
Mabilis na inayos ni Agnes ang kanyang sarili. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Sa sino po yan? Nauutal niyang tanong. Si Brenda to, pinsan ni Evelyn. Nagkatinginan sila ni Matthew. Ang panik ay malinaw na bakas sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si Agnes at naglakad papunta sa pinto para buksan ito. Bumungad sa kanya ang isang nakangiting Brenda. Basa ang buhok. Dahil sa ulan, may hawak na flask. Hi Agnes! Good evening! Pasensya na sa abala. Dinalhan ko lang si Ems ng paborito niyang sopas. Ang nangiti ni Brenda ay perpekto. Masyadong perpekto. Tuloy po kayo, Ma'am Brenda, sabi ni Agnes. Sinisikap na maging normal ang kanyang boses. Pumasok si Brenda sa kusina. Ang mga mata ay agad na lumipat mula kay Agnes patungo kay Matthew. Oh, Matt! Nandito ka pala sa baba. Akala ko, nagpapahinga ka na rin. Brenda, bati ni Matthew. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Kararating mo lang. Ang lakas ng ulan. Oo nga sabi ni Brenda habang inilalapag ang flask sa mesa. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Agnes. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Pasensya na ha, may naistorbo ba ako? Wala. Hindi. Mabilis na sagot ni Matthew. Nagpapatimpla lang ako ng tubig na mainit kay Agnes. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Tumango si Brenda. Ang ngiti ay hindi nawawala. Ganun ba? Ang sipag mo talaga, Agnes. Pati si Matthew. Mukhang alagang-alaga mo. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon, kahit na parang papuri, ay may nakatagong lason. Hindi umimik si Agnes. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iniimbestigahan. Aakyat muna ako, sabi ni Brenda. Ibibigay ko lang ito kay Evelyn. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal. Ngunit bago siya umalis, muli siyang lumingon kay Matthew. Huwag mong pababayaan ang pinsan ko, ha? Alam mo namang ikaw na lang ang lakas niya. Ang bawat salita ay parang isang dagok, isang paalala ng kanilang kasalanan. Umalis si Brenda dala ang sopas, iniwan ang dalawa sa isang napakabigat na katahimikan. Hindi na makatingin sa isa't isa sina Matthew at Agnes. Ang mahika ng sandali ay basag na, napalitan ng malamig at matigas na katotohanan. Sige, sabi ni Matthew pagkaraan ng ilang sandali. Aakyat na rin ako. Salamat sa kape kanina. Mabilis itong tumalikod at umalis. Iniwan si Agnes na mag-isa sa kusina, nanginginig. Ilang minuto ang lumipas nang bumalik si Brenda. Wala na ang dalang flask. Ang nangiti sa kanyang muka ay wala na rin. Nakatayo lang ito sa may pintuan ng kusina, nakahalokip-kip. Ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Agnes. Tulog na siya, sabi ni Brenda sa malamig na boses. Pagod na pagod. Siguro dahil sa sakit. O siguro dahil alam niyang may mga ahas sa pamamahay niya. Napalunok si Agnes. Ma'am Brenda, hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang magkunwari. Putol ni Brenda. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akala mo hindi ko nakita? Napaatras si Agnes. Nakita ko kayo sa bintana. Ang paglalampungan ninyo ng asawa ng pinsan ko habang siya ay naghihingalo sa itaas. Humakbang papalapit si Brenda. Ang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Agnes. Magsisimula pa lang ako sa'yo. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay naging isang impyerno ng pagkukunwari. Ang mansyon ay napuno ng isang mabigat na katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga aparatus sa silid ni Ma'am Evelyn. Ang kanyang kalusugan ay bumagsak ng mabilis at tuluyan. Ang bahay ay naging parang isang ospital at si Brenda ay palaging naroon. Umaarte bilang isang nag-aalalang kamag-anak. Ngunit para kay Agnes, ang mga mata ni Brenda ay mga matalim na punyal, laging nakamasid, laging nanghuhusga.
Bawat galaw niya ay tila binabantayan. Bawat paglapit niya kay Matthew ay sinasalubong ng isang mapanuyang ngiti mula sa pinsan ni Evelyn. Si Matthew naman ay halatang umiiwas. Ang mga pagkikita nila sa pasilyo ay nagiging alanganin, napupuno ng mga salitang hindi masabi at mga tinging nag-iiwasan. Ang halik na pinagsaluhan nila ay naging isang pader sa pagitan nila, sa halip na maging isang tulay. Isang hapon, habang nag-aayos si Agnes sa sala, tinawag siya ng isang nurse na nagbabantay kay Evelyn. "Agnes, pinapatawag ka ni Ma'am Evelyn. Gusto ka raw niyang makausap. Ikaw lang daw." Kinilabutan si Agnes. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay parang isang hakbang palapit sa kanyang sentensya. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng gamot ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Evelyn sa kama, halos buto at balat na. Ang dating sigla sa mukha nito ay tuluyan nang nawala. Napalitan ng isang payapang pagtanggap sa nalalapit na katapusan. "Lumapit ka, Agnes," sabi ni Evelyn. Ang boses ay mahina na, halos isang bulong na lang. Sumunod si Agnes, umupo sa silyang nasa tabi ng kama. "Kamusta na si Matthew?" tanong ni Evelyn. Hindi agad nakasagot si Agnes. "Okay naman po siya, ma'am. Palagi po siyang nag-aalala sa inyo." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Evelyn. "Alam kong nag-aalala siya. Pero masaya ba siya?" Yumuko si Agnes. "Nakikita ko ang pag-iwasan ninyo." Patuloy ni Evelyn. "Nakikita ko ang pag-aalangan. Patawarin mo ako, Agnes." Tumingin si Evelyn sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Agnes ang tunay na pagsisisi. "Ginamit kita dahil sa takot ko. Takot akong mag-isa si Matthew. Takot akong makalimutan niya ako. Naging makasarili ako, Agnes. Inisip ko na kaya kong kontrolin ang kaligayahan niya kahit wala na ako. Pero mali ako." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Evelyn. "Hindi ko plinano na mahulog ang loob ninyo sa isa't isa ng totoo. Pero nangyari. At ngayon, nasasaktan kayong pareho dahil sa akin." Hindi alam ni Agnes ang sasabihin. Ang galit na dati niyang naramdaman para sa kanyang amo ay napalitan ng awa. May itinuro si Evelyn sa kanyang bedside table. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, mukhang lumana. "Kunin mo yan." Utos nito. Kinuha ni Agnes ang kahon. Magaan ito, ngunit parang napakabigat sa kanyang mga kamay. "Huwag mong bubuksan hanggat hindi pa tapos ang lahat," sabi ni Evelyn. Ang mga mata ay seryoso. "Nandyan ang katotohanan, Agnes. Gamitin mo kung kakailanganin mo." Niyakap ni Agnes ang kahon sa kanyang dibdib, puno ng pagkalito. Hinawakan ni Evelyn ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig na, ngunit ang hawak ay mahigpit. "Mag-iingat ka kay Brenda. Alam kong may alam siya. Huwag kang magtitiwala sa kanya." "Ma'am." "Pangako mo sa akin, Agnes. Alagaan mo si Matthew. Mahalin mo siya ng tama. Huwag sa paraang lihim at puno ng kasalanan." Tumango si Agnes. Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngumiti si Evelyn. Isang tunay na ngiti sa wakas. "Salamat." Pumikit ito at ang kanyang paghinga ay bumagal. "Matthew." Ang huling salita na lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng pagmamahal at kasabay noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Matthew. Ang mukha ay puno ng pagod. Ngunit nang makita niya ang eksena, ang kanyang asawa na nakapikit, hawak ang kamay ng kanilang katulong. Ang pagod sa mukha niya ay napalitan ng takot. "Evelyn?" Tumakbo siya palapit sa kama. Hinawakan niya ang kabilang kamay ng asawa. Malamig na ito. Wala ng tibok. Wala ng hininga. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid bago ito binasag ng isang sigaw ng matinding pighati mula kay Matthew. Gumuho ang kanyang mundo. Nakatayo lang si Agnes sa isang sulok. Yakap-yakap ang kahon na kahoy. Nakatingin siya kay Matthew na humahagulgol sa tabi ng katawan ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, hindi siya si Agnes,
ang inosenteng katulong. Hindi rin siya si Agnes, ang babaeng minamahal ni Matthew. Pakiramdam niya, siya ay isang kasabwat, isang saksi, at isang lihim na salarin sa trahedyang ito. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang panaginip para kay Matthew. Isang masamang panaginip na kulay abo at itim. Ang burol sa kanilang bahay ay napuno ng mga taong nakikiramay, mga bulaklak na malalantarin, at mga salitang walang kahulugan. Parang siya ng isang multo sa sarili niyang pamamahay. Tinatanggap niya ang mga yakap, tumatango sa mga pakikiramay, ngunit ang isip niya ay blangko. Ang tanging totoo ay ang sakit. Isang malaking butas ang iniwan ni Evelyn sa kanyang dibdib at hindi niya alam kung paano ito pupunan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Brenda ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Siya ang nag-aabot sa kanya ng kape. Siya ang nagpapaalala sa kanya na kumain. Siya ang nakikipag-usap sa mga bisita para sa kanya. Sa paningin ng lahat, siya ang perpektong pinsan, ang matatag na balikat na masasandalan ni Matthew sa oras ng kanyang kahinaan. Ngunit sa mga sandaling sila lang dalawa, ang mga salita ni Brenda ay nagiging parang maliliit na karayom. Halos hindi maramdaman sa una, ngunit may lason. Nakakalungkot isipin, sabi nito isang gabi habang inaalalayan si Matthew na maupo. Ang bilis ng mga pangyayari, pero si Agnes, matatag siya. No? Kahit noong mga huling araw ni Ems, nakikita ko siyang masigla pa rin. Siguro ganoon talaga kapag bata pa. Hindi ito pinansin ni Matthew. Ang isip niya ay nasa kabaong kung saan nakahimlay si Evelyn. Hindi sumuko si Brenda. Kinabukasan, habang nag-uusap sila tungkol sa gastusin sa libing, muli niyang binanggit si Agnes. Alam mo, Matt, napakabait mo talagang amo. Sabi nito na parang nag-iisip lang ng malakas. Narinig ko na nagkaroon pala ng malaking pera si Agnes para sa operasyon ng nanay niya, kamakailan lang. Isang milagro, di ba? Sa ganitong panahon, ang hirap makahanap ng ganoong kalaking pera. Sa pagkakataong yun, ang sinabi ni Brenda ay tumago sa pader ng pighati ni Matthew. Pera, malaking pera. Bigla niyang naalala ang mga araw na palaging balisa si Agnes at bigla naalala rin niya ang mga gabing puno ng kwentuhan nila, ang mga ngiti nito, ang mga alaala na dating nagbibigay sa kanya ng lihim na kilig ay isa na ngayong mapait na lason. Ang halik nila sa kusina. Nagliliyab iyon sa kanyang isipan. Isang halik na ginawa niya habang ang kanyang asawa ay nasa itaas, nag-aagaw buhay. Ang pagkakasala ay parang isang alon na rumagasa sa kanya, kasabay ng pighati. Nagsimula siyang mag-obserba. Nakikita niya si Agnes na kumikilos sa bahay, tahimik at mabisa gaya ng dati. Ngunit ngayon, sa kanyang mga mata, ang bawat galaw nito ay may ibang kahulugan. Ang pag-aalala nito ay tila pagkukunwari. Ang pagiging tahimik nito ay tila pagtatago ng isang malaking sikreto. Isang hapon, nakita niyang papalapit si Agnes sa kanya. May dalang isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir Matthew, uminom po muna kayo. Kanina pa po kayo hindi umiinom. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga matang minsan niyang hinangaan. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay panloloko. Huwag ngayon, sabi niya sa malamig na boses. Umiwas siya ng tingin at naglakad palayo. Iniwan si Agnes na nakatayo roon. Hawak ang baso ng tubig. Ang mukha ay puno ng sakit at pagkalito. Ang huling gabi ng burol. Nakaupo si Matthew sa isang sulok, nakatitig sa litrato ni Evelyn na nakangiti. Ang nangiting iyon ang minahal niya. Ang nangiting iyon ang pinabayaan niya. Lumapit si Brenda at umupo sa tabi niya. Tahimik lang sila ng ilang minuto. Mahal na mahal ka ni Ems, Matt, sabi ni Brenda sa mahinang boses. Kaya ayokong isipin na may mga taong niloloko ka lang. Tumingin si Matthew sa kanya. Ang mga mata ay pagod at nagtatanong.
Ayokong ipakita sa'yo to. Ayoko nang dagdagan ang sakit na nararamdaman mo. Sabi ni Brenda, kunwari nag-aalangan. Pero utang ko sa pinsan ko na malaman mo ang totoo. May kinuha si Brenda mula sa kanyang bag, ang kanyang cellphone. May ipinakita itong litrato kay Matthew. Malabo ang kuha, medyo madilim. Kinuha mula sa malayo, ngunit malinaw na malinaw kung sino ang nasa litrato. Siya at si Agnes sa kusina. Nagyayakapan, naghahalikan. Ang hangin ay tila naubos sa mundo ni Matthew. Ang litrato ay parang isang saksak sa kanyang puso, mas masakit pa kaysa sa pighati. Lahat ng binulong ni Brenda, lahat ng kanyang pagdududa ay nagkaroon ng isang nakakakilabot na katibayan. Tumingin si Brenda sa kanya, ang mga mata ay puno ng kunwaring awa. Ito ba ang pagluluksa, Matthew? Tanong nito. Ang boses ay isang laso na bumulong. O pagdiriwang, ang araw ng libing ay maulap at malungkot, na parang ang langit mismo ay nakikidalamhati. Ngunit para kay Agnes, ang bigat sa kalangitan ay walang-wala kumpara sa bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Habang nakatayo siya sa likuran ng mga taong nakaitim sa sementeryo, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor, sa gitna ng tunay na pighati. Ang bawat salita ng pari, ang bawat hikbi ng mga kamag-anak ay parang mga akusasyon na ipinupukol sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, bumalik sila sa mansyon para sa isang maliit na salo-salo. Ito raw ay para alalahanin ang masasayang araw ni Evelyn. Ngunit ang hangin ay siksik sa kalungkutan at mga pilit na ngiti. Si Agnes ay kumilos na parang anino. Pinupuno ang mga baso, inaalis ang mga platong walang laman, sinisikap na huwag mapansin. Ngunit may isang tao na hindi siya tinatantanan ng tingin. Si Brenda. Habang nagkakape ang mga natitirang bisita sa sala, nakita ni Agnes ang pagkakataon. Kinuha ni Brenda ang atensyon ng lahat, nagsasalita tungkol sa kabutihan ni Evelyn, at pagkatapos, dahan-dahan ang tono nito ay nagbago. Si Evelyn ay mapagbigay at mapagtiwala. Sabi ni Brenda, ang boses ay nagsisimulang manginig sa kunwaring emosyon. Masyado siyang mapagtiwala. Kahit sa mga taong hindi karapat-dapat, kahit sa mga ahas na pinapasok niya sa sarili niyang pamamahay. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Nagtataka. Si Matthew na nakaupo sa isang silya ay napatingin din. Ang mukha ay isang blangkong maskara ng sakit. Brenda, anong sinasabi mo? Tanong ng isang matandang tiyahin. Ngumiti si Brenda, isang nangiting mapait. Tumingin ito sa paligid na parang naghahanap ng isang bagay. At pagkatapos, ang mga mata nito ay tumama kay Agnes na biglang natigilan sa gilid ng sala. Nandyan lang pala ang tinutukoy ko, sabi ni Brenda. Itinuturo si Agnes. Ang lahat ng mata ay napunta kay Agnes. Bigla, ang malaking sala ay tila lumiit. Ang hangin ay naging mabigat. Mahirap hingahan. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng lahat. Anong ibig mong sabihin, Brenda? Tanong ni Matthew. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Ngunit may panganib na nakatago. Tanungin mo siya, sagot ni Brenda. Ang boses ay tumataas na. Puno ng galit na ngayon ay hindi na maitago. Tanungin mo ang pinagkakatiwalaan ninyong katulong kung ano ang ginagawa niya habang ang asawa mo ay naghihirap sa itaas. Tanungin mo siya kung saan siya kumuha ng 1,000,000 piso para ipa-opera ang nanay niya. 1,000,000 piso. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Narinig ni Agnes ang mga bulungan. Agnes? Tawag ni Matthew. Anong sinasabi niya? Sir. Matthew. Hindi po. Sinubukan ni Agnes na magpaliwanag, ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Hindi? Sigaw ni Brenda, na ngayon ay parang isang artista sa entablado. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano mo inakit ang asawa ng pinsan ko. Isa kang manggagamit.
Isa kang desperada na gagawin ang lahat para sa pera. Nilabas ni Brenda ang kanyang cellphone at ipinakita sa lahat ang litrato. Ang malabong litrato ng halik sa kusina. Ang mga bulungan ay naging malakas na paghuhusga. Ang mga tingin ay naging mga batong ipinupukol sa kanya. Agnes, ulit ni Matthew, tumatayo na ngayon. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit at sakit. Totoo ba to? Matthew, magpapaliwanag po ako. Pagmamakaawa ni Agnes lumalapit sa kanya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag kang lalapit sa akin! Ang sigaw ni Matthew ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong pagkasuklam. Wala kang karapatang lumapit sa akin. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng asawa ko. Ito na ang hatol. Umalis ka sa bahay na to, sabi ni Matthew. Ang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Pero Matthew, pakinggan mo muna ako. Lumayas ka! Ang sigaw na yon ang tuluyang sumira sa natitirang lakas ni Agnes. 2 security guard ang lumapit sa kanya. Hindi sila marahas, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na. Hinawakan siya ng mga ito sa braso at sinimulang hilahin palabas. Nakikita niya ang mga mukha ng mga taong dati niyang pinagsilbihan, ngayon ay puno ng panghuhusga at pagkutya. Nakikita niya ang nagtatagumpay ng ngiti sa mukha ni Brenda. At ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Matthew. Isang mukha na minsan niyang minahal, ngayon ay puno ng galit na hindi niya kailanman malilimutan. Ipinagtulakan siya palabas ng malaking pinto sa ilalim ng kalangitang kulay abo. Walang dala, kundi ang kanyang damit, ang kanyang bag, at ang maliit na kahon na bigay ni Evelyn. Sakto namang nagsimulang pumatak ang ulan. Bumagsak si Agnes sa kanyang mga tuhod sa basang semento sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Villarreal. Napahagulgol siya, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa sakit na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Wala na ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, at ang lalaking inakala niyang mamahalin siya. Ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Ang mga linggo pagkatapos paalisin si Agnes ay lumipas na parang isang mahabang gabi na walang katapusan para kay Matthew. Ang mansyon na dati tahanan niya ay naging isang malaki at malamig na kulungan na puno ng mga alaala ni Evelyn. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat gamit ay may anino ng kanyang asawa. Ngunit ang mga alaala ay nabahiran na ng lason. Ang imahe ni Evelyn na nakangiti ay sinusundan ng imahe ni Agnes na umiiyak habang kinakaladkad palabas. Ang sakit ng pagkawala ay nahaluan ng bigat ng galit at pagkakasala. Sinubukan niyang magtrabaho, ibuhos ang sarili sa mga papeles at meetings. Ngunit wala ring nangyari. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Isang araw, hindi na niya makayanan ang bigat. Nagpasya siyang simulan ng isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang ayusin ang mga gamit ni Evelyn. Ito ay isang masakit na proseso. Ang bawat damit sa aparador, ang bawat bote ng pabango sa kanyang mesa, ay parang isang hiwa sa kanyang puso. Inilagay niya ang mga ito sa mga kahon, isa-isa. Dumating siya sa bedside table ni Evelyn. Binuksan niya ang drawer. Sa loob, naroon ang mga karaniwang bagay. Libro, losyon, mga reseta ng gamot. Inalis niya ang mga ito at may nahulog na isang maliit na susi. Nagtaka siya. Saan kaya ito? Tiningnan niya ang drawer at may napansin siyang isang maliit na siwang sa ilalim. Isang lihim na kompartimento. Ginamit niya ang susi. Bumukas ito. Sa loob, may isang bagay lang. Isang itim na notebook. Isang talaarawan. Ang sulat kamay ni Evelyn ang nasa unang pahina. Nag-aalangan siyang buksan ito.
Pakiramdam niya ay isang paglapastangan sa privacy ng kanyang asawa. Ngunit may isang puwersang nagtulak sa kanya. Umupo siya sa sahig, sumandal sa kama, at nagsimulang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang kanilang mga biyahe, ang kanilang mga anibersaryo. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa, ang tono ng mga sulat ay nagbago. October 12, sinabi ng doktor ang mga salitang ayaw marinig ng kahit sino. Stage 4, hindi ko alam kung paano sasabihin kay Matthew. Paano mo sasabihin sa taong mahal mo na iiwan mo na siya? Napahinto sa paghinga si Matthew. Stage 4? Kailan pa? Bakit hindi niya sinabi? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga kamay ay nanginginig na. November 5. Ang sakit. Ang sakit-sakit na. Ngumingiti ako sa harap niya, pero sa loob, unti-unti na akong nauubos. At siya, abala siya sa trabaho. Hindi niya napapansin. O baka ayaw niya lang pansinin. Isang punyal ang bumaon sa puso ni Matthew. Ang pagkakasala ay sumakal sa kanya. Naging bulag siya. Naging manhid. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay dumating siya sa bahaging kinatatakutan niya. December 3. May naisip akong plano. Isang masama at desperadong plano. Si Agnes, nakikita ko kung paano siya tinitignan ni Matthew. Bilang katulong lang, pero nakikita ko rin ang kabutihan sa puso ni Agnes. Siya lang ang makakagawa nito. Siya lang ang mapagkakatiwalaan ko. Hindi makapaniwala si Matthew sa kanyang binabasa. Isang plano. December 10. Ginawa ko na. Inalok ko sa kanya ang pera. Nakita ko ang gulat at pagkasuklam sa mga mata niya. Pero alam kong papayag siya. Para sa nanay niya. Diyos ko, patawarin mo ako sa ginagawa ko. Patawarin mo ako sa paggamit sa isang taong walang kasalanan. Ang lahat ay bumuhos sa isip ni Matthew. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Agnes. Ang mga gabing pag-uusap nila. Ang halik. Hindi yun panunokso. Iyon ay pagsunod sa isang utos. Ang galit na naramdaman niya para kay Agnes ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapanlumong pagsisisi. Itinulak niya ang isang babae sa impyerno, isang babaeng ginawa lang ang lahat para iligtas ang kanyang ina, isang babaeng sinunod lang ang huling kahilingan ng kanyang asawa. Binasa niya ang huling-huling pahina. Ang sulat ay nanginginig na, halatang isinulat ng may kahirapan. Kung binabasa mo ito, Matthew, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin, nagalit ka kay Agnes. Patawarin mo ako, mahal ko. Naging duwag ako, natakot ako. Ang tanging gusto ko lang ay ang maging masaya ka. Pero nagkamali ako. Hindi ganito ang paraan. Sana mapatawad ako ni Matthew. At sana matutunan niyang mahalin si Agnes para sa kung sino siya. Dahil sa kabila ng lahat, nakita ko sa mga mata niya ang tunay na pagmamahal para sa asawa ko. Isang pagmamahal na hindi niya sinasadya at hindi niya binili. Binitiwan ni Matthew ang talaarawan. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay at ang mga hikbi na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya para kay Evelyn sa sakit na tiniis nito ng mag-isa. Para kay Agnes sa kasalanang ipinataw niya dito at para sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan at kalupitan. Ipinahiya niya si Agnes, sinaktan, ipinagtabuyan, napatayo siya. Ang isip ay biglang nagliwanag sa gitna ng sakit. Kailangan niyang hanapin si Agnes, kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit hindi siya nito mapatawad, kailangan niyang subukan. Ang buhay pagkatapos ng mansyon ay isang pagsubok sa katatagan. Umupa si Agnes ng isang maliit na kwarto malapit sa ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. Ginamit niya ang natitirang pera mula sa tseke para sa mga gamot nito at sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa umaga,
Nag-aalaga siya ng kanyang ina. Sa gabi, tumatanggap siya ng mga labada mula sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay na dati nag-aalaga ng mga rosas sa hardin ng mga Villarreal ay ngayoy abala sa pagkukusot ng mga damit ng ibang tao. Mahirap, ngunit may kapayapaan. Malayo sa mga mapanghusgang mata, malayo sa mga kasinungalingan. Isang araw, pagkatapos niyang maglako ng mga nilabhan, binuksan niya ang maliit na kahon na bigay ni Evelyn. Sa loob, may isang nakatuping sulat. Agnes, kung binabasa mo ito, marahil ay galit sa iyo si Matthew at galit ka rin sa akin. Karapatan mo yan. Patawad. Isang bagay lang ang gusto kong malaman mo. Pinili kita hindi dahil sa tingin ko ay kaya mo siyang akitin. Pinili kita dahil nakita ko ang kabutihan sa puso mo. Nakita ko na kaya mong magmahal ng totoo. Ang pera ay para sa nanay mo. Ang hiling ko ay para sa asawa ko. Pero ang pagmamahal na nakita kong isinilang sa pagitan ninyo ay para sa inyong dalawa. Huwag mong isipin na yun ay kasalanan. Iyon ay isang biyayang hindi ko inaasahan. Maging masaya ka, Agnes. Karapatan mo yan. Niyakap ni Agnes ang sulat. Sa wakas, isang piraso ng katotohanan ang nagpalaya sa bigat na kanyang dinadala. Hindi nito binura ang sakit, pero nagbigay ito ng liwanag. POV, Matthew. Inabot ng halos isang buwan bago natunto ni Matthew kung nasaan si Agnes. Kinailangan niyang umupa ng isang private investigator. Bawat araw na lumilipas ay parang isang karayom sa kanyang konsensya. Nang sa wakas ay makuha niya ang address, nagmaneho siya papunta sa isang simpleng paupahan sa isang masikip na lugar sa Maynila. Malayong malayo sa kinang ng mansyon. Nakita niya si Agnes sa isang maliit na palengke malapit doon. May dala itong bayong, namimili ng gulay. Ang dating makinis niyang mga kamay ay medyo magaspang na. Ang mamahaling bestida ay napalitan ng simpleng t-shirt at pantalon. Pero sa mga mata ni Matthew, mas gumanda ito. Mayroon siyang dignidad at lakas na hindi niya nakita noon. Nilapitan niya ito. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba at hiya. Agnes. Napalingon si Agnes. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pag-iwas. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Agnes, sandali. Mag-usap tayo, parang awa mo na. Tawag ni Matthew. Sumusunod sa kanya. Huminto si Agnes sa isang eskinita, malayo sa mga tao. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay matatag, walang luha, ngunit may bakas ng malalim na sakit. Ano pa po ang kailangan ninyo, Sir Matthew? Wala na po akong maibibigay sa inyo. Ang salitang sir ay parang isang sampal. Walang nagawa si Matthew, kundi ilabas ang talaarawan ni Evelyn. Iniabot niya ito kay Agnes. Basahin mo. Pakiusap. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Agnes. Binuklat niya ito sa mga huling pahina at nagsimulang magbasa. Nakita ni Matthew ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagtataka, ang pag-unawa. At sa huli, ang pagpatak ng mga luhang matagal na nitong pinigilan. Nang matapos siyang magbasa, bago pa man siya makapagsalita, lumuhod si Matthew sa harap niya, sa gitna ng maruming eskinita. Patawarin mo ako, Agnes, sabi niya. Ang boses ay basag. Sa lahat ng sakit na binigay ko sa'yo, naging bulag ako, naging duwag, naging tanga. Patawarin mo ako. Nakatitig lang si Agnes sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang CEO, ang amo, ang lalaking minahal niya at sinaktan siya. Tumayo ka dyan, sabi niya sa mahinang boses. Sumunod si Matthew. Binasa ko na rin ang sulat ni Ma'am Evelyn. Sabi ni Agnes, ipinapakita ang sulat na nasa kanyang bulsa. Naiintindihan ko na ang lahat. Agnes, ako. Mahirap, putol ni Agnes. Mahirap kalimutan ang sakit, ang kahihiyan, pero mas mahirap mabuhay na may galit sa puso. Tumingin siya sa mga mata ni Matthew at sa unang pagkakataon,
Nakita nito ang liwanag ng pag-asa. Pinapatawad na kita, Matthew. Makalipas ang 3 taon, isang maaraw na hapon sa isang pamilyar na sementeryo. Magkahawak kamay na naglalakad sina Matthew at Agnes. Sa pagitan nila ay isang maliit na batang babae na may dalang isang bungkos ng puting rosas. Ang buhok nito ay kulot-kulot at ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Huminto sila sa harap ng isang puntod na laging malinis at alaga. Nakaukit dito ang pangalan, Evelyn Villarreal. Inilapag ng maliit na bata ang mga bulaklak sa puntod. Mama, nandito na po tayo kay Tita Mommy Evelyn, sabi ng bata. Nakangiti. Ngumiti si Agnes at hinaplos ang buhok ng anak. Oo, anak. Tumingin si Matthew sa pangalan sa lapida. Isang ngiti ng pasasalamat ang nasa kanyang mga labi. Yumuko siya at bumulong, sapat lang para marinig ng hangin. Salamat, mahal ko. Masaya na kami. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Agnes sa isang panig at ang kamay ng kanilang anak, si Evie, sa kabila. Magkasama, tinalikuran nila ang puntod at naglakad palayo. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, bumabalot sa kanilang maliit na pamilya. Hindi ito isang perpektong kwento. Nagsimula ito sa kasinungalingan, sa sakit, at sa isang trahedya. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa isang bagong simula, alam nilang ang kanilang pagmamahalan na isinilang mula sa mga durog na piraso ng nakaraan ay mas matatag at mas totoo kaysa sa anumang perpektong simula.